Okay, British Grand Prix, Silverstone. Kung nagpa-follow kayo sa mga page namin, nang hula na naman si pareng Dax eh. Muntik nang hindi magkatotoo. Pero salamat sa safety car, nagkatotoo na naman ang hula ni pareng Dax. Snooze Fest, nakakainis. Ano nangyari sa Silverstone, pre? Kasi nung pinanood ko yung sprint na race, talagang nakatulog ako eh. Literal. After ma-overtake ni Antonelli si Hamilton sa lap 6. Paggising ko, post-race interviews na eh. Kaya nga sinabi natin na dito sa British Grand Prix, magiging snooze fest na yung race. Papunta na dun eh. Papunta na doon. Okay naman yung mga start kasi wala naman masyadong incident. Maliban dun kay Albon and then kay Behrman. Yun, napunta sila sa likod. And then syempre si Piastri, nagkaroon na naman siya ng issue sa kanyang kotse. Kaya nga pinagpit na naman siya ng early. Sayang na naman yun. Okay na sana eh. Kaso lang medyo anticlimactic yung ginawa ng safety car, di ba? Oo nga eh. Kasi nag-e-expect na lahat eh na magwa-one lap sprint lahat eh. Di ba? Oo. Magkakadikit na eh. Tapos, pero himayin natin ng konti yung karera. Yung start nila, pre, nagustuhan mo? Yung dalawang Ferrari, kinuha si Diba? Antonelli. Doon yata nasira yung strategy ni Kimi Antonelli. Kasi kung hindi siya naungusan ng isang Ferrari, kayang-kaya niya. Within 10 laps, kaya niyang ungusan yun either Hamilton or si Leclerc. Pero pinagtulungan siya ng dalawa, di ba, sa first corner? Dalawa eh. Biglang Ferrari 1-2. Medyo lumaki yung gap ni Charles kasi may Hamilton na pumipigil kay Kimi Antonelli. Kaya nag-extend din yung gap ni Charles kaya nga towards the end, talagang nakikita natin na may potential nga na ma-clinch ni Don Percival yung British Grand Prix. Parang, totoo ba to? Lumalaki ang gap niya. Yes. But in between, dun sa mga second stint, naghintayan sila na na-extend yung kanilang medium tires. Ang tagal, no? Oo, one-stop strategy lang lahat eh. Kung si Max yung unang nag-pit para lang makapag-undercut siya. Which worked, pero nung bandang huli, nahirapan na siya eh. Kasi hinahabol na siya ni Hamilton. Yes. Nung una, Max versus George. Yes, Diba? yes. Tapos nung bandang huli, Max versus Lewis na naman. Before that, Lewis versus George Russell. Oh yes! Oo, the teammates! Oo nga, yes! Maliliit na moments dun sa karera na nagpa-excite eh. Napansin ko din, bumalik na naman yung yo-yo effect and bumalik na naman yung problema nila sa energy management. Kasi wala masyadong mga braking opportunities dito sa Silverstone, di ba? Kaya, ayan, nagkakaubusan ng baterya na naman. Nagkakaubusan, yes. Oo. Pero si Lando tahimik din na nasa gitna, di ba? Medyo hirap pa rin naman talaga yung McLaren sa mga high-speed na mga racetrack like Silverstone. Nandun pa rin yung issue nila with their balance and then yung power management kahit na Mercedes yung kanilang engine. Pero nakakaawa yung mga radio messages ni Kimi Antonelli, di ba? Nung nagkakaproblema siya dun sa kanyang wheel shield. Oo. Na sobrang naka-apekto to sa kanyang aerodynamics kapag lumiliko. Panay understeer siya eh. Kaya nga nagkaroon siya ng track limits violation. Something's broken. Yeah. Di ba nakakaawa yung mga radio messages niya? One more point. One more point lang yan. Kaya ko pa to. Kahit counting points lang. I'll get this point, sabi niya, no? The kid. Umiiyak na yun. Totoo. The kid. Laban lang, no? Ayaw sumuko, no? Hindi na raw siya makaliko pag mabilis, sabi niya, di ba? Hindi na. Pero sige lang, I'll stay out. Sabi niya, I'll stay out. I'll try to get this point. Pero doon natin nakita talaga yung character din ni Kimi Antonelli na he never easily gives up. That was a good, show of character ng isang binatilyong si Kimi Antonelli. Yeah, heart of a champion talaga.